Kung pag-uusapan ng pagkakaiba ng born-again Christian sa ibang relihiyon, napakalaki ng pagkakaiba nito. Hindi maaaring ikumpara sa ibang relihiyon ang mga born-again Christian. Ito ay dahil hindi ito relihiyon o sekta na nakarehistro, kundi isang personal na karanasan ng isang tunay na mananampalataya. Totoo na may mga relihiyon na pinamumunuan ng mga tao o nakabatay sa mga nagtatag o founder nito. Sa ibang relihiyon, isang tao lamang ang leader at minsan ang tao pa ang mas pinapahalagan kaysa sa Diyos. Pero tayong mga born-again Christian, hindi natin itinataas ang kahit sino mang tao o sino mang leader, kundi tanging ang Panginoong Hesukristo lamang. May mga relihiyon na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o mga santo, pero tayong mga born-again Christian ay hindi nakabatay sa kahit sino mang tao. Sumasamba tayo sa iisang Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming pangalan ng mga simbahan natin, pero iisa ang ating paniniwala at puso kay Kristo. We are all one body in Christ. Kapatid, ang pagiging born again ay biblikal. Ito ay sinabi mismo ni Jesus na hindi makakapasok sa kaharian ng langit ang hindi na ipapanganak muli. Ito nga ang sabi ng Diyos sa 1:3 verse 3. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang born again ay hindi isang relihiyon, kundi isang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, kapag sinuko mo ang iyong buhay sa Kanya at tinanggap siya bilang Panginoon na tagapagligtas, papasok sa iyo ang banal na espiritu. Ito ang bubuhay sa iyong espiritong patay kapag ikaw ay naipanganak ng muli. Nalinis na ng dugo ng Panginoong Hesukristo ang iyong mga kasalanan. Mananahan sa iyo ang Espiritu Santo. Ito ang tutulong sa iyo na maging isang bagong nilalang. Babaguhin ka ng banal na espiritu upang mahalin mo ang Diyos at ang iyong kapwa at makasunod sa kanyang kalooban. At kapag ikaw ay born again na, meron ka ng tunay na relasyon sa Panginoong Hesukristo. At nang tanggapin mo siya sa iyong buhay, binigyan ka ng pagkakataon na maging anak ng Diyos, kaya kabilang ka na sa kaharian ng langit. Hindi relihiyon ang gusto ng Diyos, kundi isang tunay at tapat na relasyon sa Kanya. Ang pananampalataya natin sa Panginoon ang magliligtas sa atin sa pamamagitan ng banal na espiritu na pumasok sa ating buhay. Binago tayo at pinaging banal. Sabi nga sa 2 Corinto 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Magkakaroon ka ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Hindi mo ito pinilit, hindi mo maipaliwanag. Basta bigla mo na lang mararamdaman na iba na ang buhay mo dahil kay Jesus. Tayo bilang mga naipanganak na muli sa tubig at espiritu ay nagkaroon ng malapit na personal na relasyon sa Diyos. Meron na tayong assurance sa ating salvation. Meron na tayong kaligtasan. Meron tayong tunay na pananampalataya na hindi nakabase sa ritual at tradisyon na gawa ng tao. Ngunit may malalim na nakaugat sa Biblia. May isang puso at iisa ang pinaglilingkuran, ang Panginoong Hesukristo. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.